Impeachment trial laban kay Vice President Sara hindi idaraos habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Aaksyonan daw ito sa buwan na ng Hunyo ayon kay Senate President Chizzy Escudero. Kaugnay niyan may mga detalye pa si Bombo J.C. Galvez. Kinumpirma ni Senate President Francis Chizzy Escudero na hindi magdaraos na impeachment trial o paglilitis kay Vice President Sara Duterte habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Sa pulong balitaan, sinabi ni Escudero na sa Hunyo na maaksyonan ng Articles of Impeachment laban sa bise dahil doon itutuloy ang sesyon ng Kongreso. Kinakailangan din anya ang plenaryo ng Senado para masimulan ang impeachment court. Kahapon, nag-adjourn ang huling sesyon ng Kongreso at hindi nabigyan ng pagkakataon na matalakay ang Articles of Impeachment kahit natanggap ng Secretary General ang kopya sa kalagitnaan ng sesyon. Wala. Legally, it cannot be done. So, Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi muna as an impeachment court. Sa paniniwala pa ng liderato ng Senado, mapagpapatuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara kahit mabagong komposisyon ng mga uupong senador at kongresista sa 28th Congress. Maiksing panahon na lamang ay magtatapos ng 19th Congress kung saan magpapatuloy ito sa Hunyo 2 at magtatapos sa Hunyo 13. Kaya naniniwala ang senador na pagpasok ng 28th Congress ay maaring maituloy ang paglilitis laban sa bise. Ito ang aking paniniwala. Bakit? Ang Amerika kung saan natin kinopya yung ating sistema ng demokrasya at Republican government. Yung kanilang Senado, sa pagkakaalam ko, 1/3 lamang ang hinahalal at any one time. May naiiwang 2/3 pa rin. Kaya pwede mong sabihin continuing body talaga yung Senado. Ang Senado ng Pilipinas, 12. So, walang majority, walang quorum ang maiiwan. Subalit, ilang bagay ang nais kong sabihin kaugnay nito. Tingnan nyo na lamang ang mga collegial courts dahil ito hindi function ng legislature. Hindi ito typical na bill sa aking pananaw na Kongreso i-file mo uli. Pag hindi na-aprobahan, kailangan aprubahan uli ng magkabilang kamara. Kahit na-aprobahan sa kamara, dito hindi, simula uli sa simula. Halos lahat naman siguro sang-ayon. Ito ay impeachment court. Hiwalay sa function ng lehislatura. Gayunpaman, nanindigan si Escudero na hindi nila mamadaliin at hindi rin iaantala ng Senado ang paglilitis laban kay VP Sara. Idadaan nila anya ito sa makatwiran at maayos na proseso batay sa konstitusyon. Hindi rin daw sila magpapapressure na bilisan o iantala ang impeachment trial. And as a matter of policy, hindi namin ito mamadaliin. Pero hindi rin naman namin ito labis na iaantala. Hindi kami magpapapressure kanino man na bilisan ito o i-delay ito. Gagawin namin yung trabaho namin ayon sa saligang batas bilang pagsunod sa tinatalaga nito at rules mismo ng Senado. Bagaman wala pong updated rules ang Senado, meron pa ring rules na nananaig ngayon. Yan yung existing rules pa namin. Nakabilang nga dyan yung binanggit ko that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment and matapos nun, shall notify the House of the date when the prosecutors are set to appear. Pero bago lahat mangyari yung tinatawag yung trial, kailangan muna mag-acquire ng jurisdiction ang Senado. Sa ngayon na tinanggap na ng Senado yan, hindi na may kakailang nasa Senado na yan at impeached na si Vice President Sara Duterte. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!